Alright, nandito tayo kay Attorney Kapunan, ma'am. So tingnan natin kung anong masasabi niya sa nangyayari sa Senado. Kanya-kanyang mga pahayag ang magkabilang kampo ng mayorya at minorya sa Senado. Sino ba ang tama at sino ang mali? Alamin natin mula sa isang veteran litigator na si Attorney Lorna Kapunan. Yo! Magandang gabi, Attorney Kapunan. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga loyal followers ng Arangkada Balita. Maraming salamat, Attorney Kapunan. Sinabi niyo kamakailan na pwedeng kasuhan ng mga taxpayer si Cayetano ng dereliction of duty or wastage of public funds dahil raw sa pananabotahe sa sesyon. Ngayong opisyal nang kinilala ng Malacanang si Senator Win Gatchalian, lalo bang lumakas ang legal basis para panagutin si Senator Cayetano? Actually, klarong-klaro no, na ang ginawa nila lalo na kahapon nung nag-convene ang tinatawag na Blue Ribbon Committee. Wala namang Senate staff, walang secretary, walang records, no? At talagang wastage yan ng public resource. Because alam naman natin, sa Monday, magkakaroon ng isang Blue Ribbon Committee and under the new head, no, si Erwin Tulfo. So anong gagawin ng Blue Ribbon Committee? Legitimate Blue Ribbon Committee, nanalify nila yung hearings yesterday at saka yung hearings today ng Marines, no? So wastage yan ng public resource. Kung ako ang isang taxpayer, no? I am a taxpayer, pwede na tayo may legal capacity to sue kasi hindi ka pwedeng dumiretso sa Supreme Court, no? Kung wala kang capacity to sue or legal standing to sue, tinatawag na yun, personality to sue. Itong nabalitaan natin, 25 million a day ang operational cost ng Senate. Sayang yun on the days of suspension na hindi naman legally suspended, no? Nag-boycott ang then majority, talagang pwedeng iakyat yan sa Supreme Court. Hataw sa work, dapat hataw rin sa life. Get set, stay! At nag-conduct pa rin ng hearing si Senator Pia Cayetano nga po kahapon kasama si Senator Marcoleta, habang si Senator Erwin Tulfo naman ay may hiwalay na hearing sa Lunes. Attorney, maituturing ba na illegal o walang bisa ang binitawang testimonya ng 18 ex-Marines sa hearing ng mga Cayetano? Klarong-klaro naman na, first of all, hindi credible ang mga witnesses. No? Yung mga Marines na yan, Marine mismo, our own Philippine Marines are saying, all of these 18 Marines, 4 lang ang talagang Marines dyan. Ano? So ano yung personality nung sinasabi nilang ex-Marines? No? Parang nangyari circus. No? Kumasa lang ng mga tao, mga alleged witnesses, at gumawa ng istorya. Hindi lang incredible o walang credibility ang mga witnesses, pati yung story nila, yung narrative nila, walang credibility. Isa-isa lumalabas ang members ng House of Representatives na hindi sila, lalo na Makabayan Block, no? They're saying na wala naman silang tinanggap, no? But obviously, itong Makabayan Block, original complainants yan sa impeachment complaint, no? Yung first impeachment complaint. So, lahat ata ng mga involved sa impeachment as prosecutors against Sara or members of the House of Representatives which endorsed the filing of the articles of impeachment sa Senate, hinanapan ng kaso. At saka telling na yung mga affidavits nila ngayon o sinabi nila ngayon, wala naman sa affidavit, walang sworn statement. No? Sinabi nga ni Attorney Baligot, bago daw yung mga discoveries nila, bago yung sinasabi nila, mag-execute daw sila ng affidavit. So anong validity? There is no legal significance. Hearsay lahat sa ebidensya. No? We lawyers, no evidence that has no proof or sinabi lang o gawa-gawa lang is not only hearsay, it can be excluded in a regular court of law, lalong-lalo na sa Senado, no, na hindi naman naman duly convened ng majority ng itong tatlo, no. Usurpation nga yan, usurpation of the legal powers of the legitimate Blue Ribbon Committee. Nabalitaan ko rin na nag-file na ng sarili-sariling cyber libel cases tsaka perjury cases ang search sa mga senador, no. Opo. I'm sorry, Congressman already filed since the first time na in-expose nila ito sa Club Pilipino. Magdadagdag pa rin ata sila ngayon after that alleged expose nitong nakaraang 2 araw. So, anong mangyayari dyan? Di kaso na naman ang haharapin nila, hindi lang yun. Yung mga conspirators, no, siguro, hindi naman naisip ng Marines ito, no, merong gumagawa ng nag-o-orchestrate, no. Kumbaga sa orchestra, sino ang conductor? Dapat yun ang hanapin. Who is the mastermind? Is it Alan Peter? Is it Marcoleta? Is it Mike Defensor?
Is it Baligod? Who is masterminding this whole orchestration? Mm-mm. And why are they doing it? Opo. Bakit nila ginagawa yan ngayon? So sino po ang mga pwedeng kasuhan sa ganitong klase ng hearing? For example, bukod sa 18 Marines, pwede bang kasuhan din itong si Attorney Baligod, yung kanilang abogado? At yung mga nagpatawag sa kanila sa isang sinasabi nyo ng illegal na hearing na nangyari po kahapon. Let's say yung mga senador na nandun, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta as well. I think my opinion there is yes, pwede silang kasuhan because this appears to be a conspiracy. Ang conspiracy sa batas, in the act of one is the act of all. Kung sino man ang mastermind dyan, meron talagang parang konsyerto nga, no? Singing one song, singing one melody na out of tune naman. At pwede silang kasuhan, especially since the Senate was not in session and they knew that. And then meron pa silang veiled threat na yung mga Senate staff na hindi nag-cooperate. Yung secretary, yung sergeant at arms, at all the other Senate staffs na hindi nag-cooperate, pwede daw kasuhan ng the revised penal code. Anong tawag doon? Coercion. Abuse of public office, coercion. Ang ginawa ng isang Senate President, kung mapapatunayan na talagang although sinasabi niya na let your conscience be your guide, no? Lagi na lang sinasabi niya, he always brandishes the Constitution, sundan daw ang Constitution, sundan daw ang Senate rules, at sundan daw ang Bible. But the new majority is saying, walk your talk, no? Follow the Constitution, follow the Senate rules, and do not use the name of the Lord God in vain, no? Because violation talaga yung ginagawa niya. And parang if I may say, this is already a kind word. I think he's delusional. Parang Caligula, no? When the house is burning, tawa na lang sila ng tawa. Gawa tayo ng scenario dito. Well, that's what public to appreciate na lang. And habang nangyayari nga po ang lahat ng ito, Attorney Kapunan, kayo na rin po nagsabi, wastage of public funds, all this time and effort, and maraming mga batas ang hindi naipapasa, di ba, dahil sa kanila. So, paano po ba yan? How is this also affecting the Filipino people po? Itong mga nangyayaring kaguluhan sa Senado, whether you're DDS, anti-DDS, hindi ho sila nagkakasundo. Tama kayo, no, na that observation is correct, no? Because when they say, parang pagod na tayo na sa mga explanation nila na we are just upholding the integrity of the institution, no? But they are the ones, no? This minority, new minority are the ones destroying the very institution that they claim that they are defending. Kitang-kita ng taong bayan yan. In fact, they have become a laughing stock already because obvious na ayaw nila i-turn over yung power. Five former Senate presidents have already said publicly to Senate President Alan Peter, resign. You are the whole cause of this commotion, of this mess, of this gulo in the Senate. And Alan Peter keeps saying, I can resign anytime. Well, the time to resign is now. Well, we only need one more senator to go to the new majority block, para maging 13, para matapos na sana ang lahat ng ito, no? Ngayon, in the meantime, while that's not happening and we're still may deadlock, marami ang nagsasabi na ito na nga, no? Baka pwede naman puwasukan na ito ng Korte Suprema. Dahil, sabi nyo nga, paulit-ulit natin sinasabi, taong bayan po ang nahihirapan at apektado sa nangyayari ngayon. Ano po pwedeng gawin ng Korte Suprema? I think, although pwedeng dalhin sa Korte Suprema ito, sa palagay ko, malinaw na malinaw ang jurisprudence dyan. Your legal experts, your senators, your deans, your law professors have been quoted as saying, and I agree, there is precedent in Avellino versus Cruz. The same situation happened. What is the definition of a quorum? The same precedent happened when Senator Franklin Drilon was Senate President. Exactly the same, no? Nung 24 senators sila. 4 ang abroad, 3 ang under investigation, could not be under the coercive powers. So pinalitan nila ang basis ng 1/2+1 quorum. Exactly the same. So 12. And among the 12, alam naman natin, among the 12 then, during that time, were the Cayetano brother and sister and Loren Legarda. So we are saying now, why are you questioning the quorum now when it was convenient for you? And several times in the past, hindi naman kayo nagreklamo. Opo.
Ayan, Yes. taong bayan na lang po ang huhusga, no? Lalong-lalo na pagdating ng 2028. Mukhang lahat ito lead to 2028. Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi po. Thank you at magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat.